Hallelujah! Glory to God! At magandang gabi mga kapatid. Good evening po sa mga nasa Zoom. At purihin ang Panginoon. 10 years na pala. 10 years na po nung ako ay laging nasa likod ni Pastor Mina. At hindi niya alam kung bakit ako nasa likod niya. Binabacuum namin yung anointing niya. Kasi gustong-gusto namin. Alam niyo po, nung una akong nakarating sa Windwatch at nagda-WK, sabi ko, ano yung mga pinagsasasabi na yun? Pero nung din-WK po ako ni Pastor Chris, at sinabi niya yung past ko, nung ako ay bata pa, umiyak po ako. Kasi walang nakakaalam nun. Kami lang ni Lord. At maliit pa po pala ako, inaalagaan na ako ni Lord. So kahit basta po nakarinig ako ng may nagsabing, alam mo, doon na may usapang tungkol kay Lord, nandun po ako. Nagmadre pa nga po ako eh. Dahil sa kagustuhan ko talagang maglingkod sa Panginoon. Kaya nung natagpuan ko po yung LGI, sinabi ko rin yun kay Pastor Mina. Para po akong nakahanap ng treasure box. Kahit po pagod na pagod, under pressure sa trabaho, may problema ka, naging kagalakan ko po ang umattend doon. Ayan, Pastor Mina knows, namatay ang asawa ko ng tanghali, nung gabi nag-a-attend pa ako ng seminar niya. At yun po yung nagpalakas sa akin. Kaya mga kapatid, gusto kong ibahagi yung konting yon ng buhay ko. Kung paano ako nagsimula. Hindi ako nanatiling spectator lang, taga, Amen! Yes, Lord, akin yan. Ayoko, gusto ko player din ako. Mga kapatid, tinawag tayo para maging player. Huwag nating butasin yung mga upuan. Isang araw, kayo naman dito. Nakakatakot po tumayo. Hindi halatang nanginginig ako, di ba? Wala akong ginig. Talagang confident po ako. Thank you, Lord. Yan. Pero nakakatuwa po. Salamat sa Panginoon. Last Monday, pagkatapos po tinititigan ko si Pastor Cookie, nag-i-speak siya. Noon ako sa likod. Sabi ko, Pastor Dave, di ba pumapatol si Lord sa lambing? Pumapatol din siya sa bulong-bulungan. Kasi sabi ko, Lord, 4 years ago, nag-WK sa akin si Brother Kennedy. Hello? At sabi niya, tatayo ka sa Windwatch. Sabi ko, ayoko nga. Siyempre. Ayoko nga. Pero nung nakaraang pong Monday, sabi ko, Lord, kailan po ako tatayo doon? Hindi ko alam agad-agad. After 2 days, ayan na si Pastor Cookie. Nung nag-ring yung phone, sabi ko, in Jesus' name, Lord, may ginawa po ba akong kasalanan sa LGI? Meron, parang naggusto ko agad mag-pray. Talagang sabi ko, pero ang ganda ng boses ni Pastor Cookie. Sabi ko, naku Lord, ano kaya ibig sabihin yan? True enough. Tatayo daw ako tonight. Kaya purihin ng Panginoon at ang aking pong nagmentor, ang aking nanay sa pananampalataya, si Pastor Esther. Kasama na rin si Pastor Mina doon. Mga kapatid, nadisiplina po ako at napapagalitan. Pero, hindi ko yun kinukuha laban sa kanila. Disiplina po ang tawag doon. Pag gusto nating lumago, allow natin yung mga nagme-mentor sa atin, pagalitan tayo. Kasi iko-correct nila tayo sa tamang daan. Bago pa lang po tayo, so magpaturo tayo, magpadisiplina tayo. Dati ayoko kay Pastor Esther. Ano ba naman yung mga W kay ni Pastor Esther? Puro laban sa gusto ko. Hindi ko siya propeta. Si Pastor Chris na lang, yung iba na lang. Niiwasan ko po siya. Nakukuha tayo ng number.
mamaya na ako parang naiihi ako kasi nakikita ko si Pastor Esther yung mababakante. Pero tingnan mo si Lord, kung sino yung ayaw mo at kung ano yung ayaw mo, ilalagay ka niya doon. Bakit? Kasi gusto ni God maging victorious tayo dun sa mga weaknesses natin. Kaya ngayong gabi, mga kapatid, bago maubos ang oras, patayan ako ng ilaw ni Pastor Aaron. Hallelujah! Magsimula na po tayo. Purihin ang Panginoon ngayong gabi. Tayo po ay may mensahe na pinamagatang an open door. Sa susunod naman po, bintana naman. So ngayon, an open door. Hallelujah! Glory to God. Sabi dito, the most primitive function of the door is to offer protection, to keep us and our belongings safe from the dangers lurking outside, be it wild animals, enemies, or robbers. Doors are very important, both in the physical and spiritual realm. Amen po ba? Whether the door is opened or closed, they are essential for our security purpose and privacy. An open door gives people the chance to come in. So brothers and sisters, tonight, let's talk and hear the message of the Lord about the importance of an open door. Hallelujah, glory to God. Buhat po sa Revelation chapter 3 verse 8, Amplified Bible Classic Edition. Hallelujah. I know your record of works and what you are doing. See, I have set before you a door wide open which no one is able to shut. I know what you have but little power, and yet you have kept my word and guarded my message and have not renounced or denied my name. Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang buhay, banal at makapangyarihan salita. Hallelujah, glory to God. Yes, ang principle number 1 po natin ay an open door to share the gospel. Buhat po sa Colossians chapter 4 verse 3 ng NIV. And pray for us too that God may open a door for our message so that we may proclaim the mystery of Christ for which I am in chains. Next slide po. Tingnan natin mga kapatid yung sumunod na slide. In Nigeria, children are labeled witches, often to explain their family's misfortune. This boy was accused of being a witch. Tapos yun, noong 2016, si Anja Ringgren ng Logan, a Danish worker, saved the starving boy. Bakit, Pastor, nagugutom lang? Yun nga po, kaya kailangan natin, sabi natin doon sa ating first principle, an open door to share the gospel. Noong 2016, napakaraming bata sa Nigeria ang may tawag o taguring witch children. Basta yung mga anak nila, pinanganak, tapos may namatay na miyembro ng pamilya, witch yan. Kung may mga anak sila, nawalan sila bigla ng kabuhayan, na bankrupt o nawalan ng trabaho ang isa sa miyembro ng pamilya, witch yung batang yan. At ang gagawin po nila, ilalabas nila ng bahay yung bata. Parang ililigaw na pusa. Papabayaan na po nila. Kaya nga nakita po nung isang NGO, yung isang Danish lady. Kaya nagkaroon sila ng group na nire-rescue nila yung mga yan. Bakit po nagkaroon ng ganyan? Nagkaroon ng masyadong mabigat na superstitious belief yung lugar na yan. Kasi po walang nag-share ng gospel. Mga kapatid, tinawag tayong mag-share ng gospel. Sabi ng Matthew, go and make disciples. Hindi lamang sa kapitbahay, for all nation, di ba?
Nakakalungkot lang mga kapatid. Hindi naman natin kailangan ng passport dito eh. Hindi natin kailangan pumunta ng Nigeria. Sa 4 na sulok ng kwarto natin, kayang-kaya nating i-deal ito sa pamamagitan ng powerful prayer and declaration. Na mawasak ito, na magpadala si Lord ng mga workers na pupunta dyan. Hindi naman kailangang ikaw. May mga talagang ang puso o ang pagkatawag sa kanila ay magmisyon. Meron namang tinawag na mag-support sa mission. At meron ding tinatawag na manalangin para sa mga misyonero. Nasaan ka doon, kapatid? Kaya kailangan nating i-share yung gospel. Kasi dahil sa ignorance nila at hindi nila alam ang salita ng Diyos, pag minala sila, sasabihin nila, witch yan. Meron bang isang ina na kayang iligaw yung anak niya na parang pusa sa daan? Wala pong ganon. Kung alam nila yung salita ng Diyos. Mamahalin nila yung anak nila kahit pa anong itsura o anong kalagayan. Pero dahil sa kakulangan ng mga manggagawa na humahayo upang magbahagi ng salita, yung superstitious nila, yun, doon sila nananangan at yun na nagiging way of life nila. Purihin ang Panginoon, nagpadala siya ng mga taong may mabubuting kalooban. Si God ang author niyan, kaya na-meet ng mga foreigner na yan, yung mga batang nakakalat sa kalye. Ginather nila yan. Pinadoktor nila yan. Inilagaan nila yan. Pinag-aral nila yan. Kaya mga kapatid, ngayong gabi, ang sinasabi sa atin ng Colossians chapter 4 verse 3, na talagang merong pintong sarado. Kasama na po yan. Kaya dapat mananalangin tayong ibukas ni Lord yung open door. No matter na sa Muslim area yan, no matter kung gaano sila ka-hardcore at kung gaano sila kakandado, sarado sa kanilang faith, walang imposible sa Diyos. Basta tama ang puso mo, gusto mong magbahagi ng salita ng Diyos, gusto mong maglingkod, go. Ang sabi sa atin lagi dito sa LGI ni Pastor Mina, i-desire mo lang at bahala na si God. Ganon din po ako nung nandito ako. Palagi lang po ako nagdi-desire doon sa isang sulok at purihin ang Panginoon. Di po ba? Kaya mga kapatid, tayo na, magbahagi tayo ng salita ng Diyos. For an open door to happen, kailangan may pagsunod tayo sa Panginoon. Unang-una, mararamdaman natin, may leading yung Holy Spirit sa atin. Nililid tayo towards that part ng ating buhay na magbahagi. Bakit ko ba kasama itong mga to na mahilig pumunta doon? Bakit ko ba gusto ng Pinterest? Oh, nakaka-relate ba? Gusto ko ba ng Pinterest na app? Ang dami kasing word of God doon. Ang gaganda pa ng design. Bakit ba gusto ko itong ipagsisend sa mga friends ko? Kapatid, simula na yan. Kasi gusto mo mag-share ng word ni God. Gusto mo lang ng cute yung itsura ng nakasulat na yon. Kaya purihin ang Panginoon kasi kailangan natin ng leading ng Holy Spirit, kailangan natin ng desire, kailangan may pagsunod tayo kasi tumatawag ang Panginoon. The Lord of the harvest is calling you right now. Mga kapatid, rise up. Rise up. Kahit sa 4 na sulok ng inyong silid, rise up. Manalangin kayo na ang Diyos ay magpapadala ng manggagawa, maghahatid ng mabuting balita. Hallelujah. Sa Colossians 4:3, makikita po natin ang desire ng puso ni Paul na makapag-share ng message to proclaim the mystery of Christ. Focus po si Paul sa open door to share the gospel. Focus si Paul sa purpose ni God. Focus si Paul sa kingdom works. Sana tayo rin. Hindi naging hadlang kay Paul ang kadena sa kanyang mga kamay o kahit na ang bilangguan o ang mga sundalong nagbabantay. Hindi nakakita si Paul ng limitation. Ang nakita niya ay opportunity to share the gospel.
an open door to share the gospel. Uy, meron, pwede. Kaya nga di ba sabi sa atin yun ni Pastor Mina, papalit-palit yung Guardia Civil ni Paul. Kasi every time may bantay si Paul, share niya ng gospel. Close na sila, papalitan na naman. So dumami po ang mga guardia ni Paul na nakakilala sa Panginoon. Praise the Lord. Pag si God na nag-open ng door, easy. Kasi siya yung mag-orchestrate ng lahat sa iyo eh. Para kang nakasakay sa skateboard o rollerblades. May favor. May connection. May destiny helper ka pa. Merong protection. At higit sa lahat, you are guided and anointed by the power of the Holy Spirit. Hindi ka dadalinigan doon sa battlefield nang wala kang dalang armas. Kaya nga ang dami nating seminar. Ang dami nating Zoom sa LGI. Libre naman mga kapatid. Bigyan natin ng panahon. Huwag nating i-adjust yung LGI schedule sa atin. Tayo yung mag-adjust kung talagang dinidesire natin. Kasi pag gusto natin, may paraan. Pag ayaw natin, maraming dahilan. Tama. Gawin natin paraan para tayo ay magamit ng Panginoon. Para hindi lang tayo nagbubutas ng upuan dyan. Hindi lang tayo taga-amen. Dito ka rin tatayo one day. Hallelujah. Alam niyo mga kapatid, ang dami dito ang nag-a-attend sa Windwatch. Mga kapatid, grabe yung anointing ninyo. Hindi nyo lang alam. Kaya nga tinuturuan tayong maging spirit sensitive, discernment, para ma-build yung confidence nyo. Nung araw, alam ko, pag magsisimula, di ba, mayroong papatayuin yung mga propeta ron, may number eh. Sabihin ko, Kuya, tapos na ba? Hindi pa po, andyan si Pastor Mina. Naku, naiihi ako eh. Tatago muna ako. Alam ng mga close friend ko, na lagi ako dun sa water jar sa labas. Nagpipretend akong umiinom. Kahit ang dami ko ng inom, iinom pa ulit ako. Kasi parang may dahilan ako hindi pumasok, nauuhaw pa ako eh. Pero alam ni God, nagsisinungaling ako. Bakit? Natatakot ako eh. Well, hindi pa nabibuild yung confidence ko. Kaya kailangan nating mag-aral ng mag-aral, makinig ng mga salita. Kasi yan yung magpapalakas sa'yo. Tandaan nyo, mga kapatid, kahit sinabi nyo, mali yung prayer ninyo, si God hindi magkakamali. Hindi siya magkakamali. Siya yung magko-correct. One time nga, nagpipray kami sa miracle room. Yung right foot, dapat ipag-pray, yung left ang pinagpipray. Pero gumaling. Bakit? Kasi si God hindi nagkakamali. Mga kapatid, hindi siya nagkakamali. Bakit? Hindi naman tayo yung healer. Ikaw ba yung healer? Ikaw ba yung miracle worker? Palagi nating i-check yung heart natin. Baka masyado na tayong nasa 7th floor. Balik tayo sa ground floor. Kasi yung glory hindi atin. Kay God talaga yan. Ngayon, tandaan ninyo, our victory is God's victory. Kaya pag meron kayong challenge sa buhay nyo, mga kapatid, naku, ayoko mag-share ng gospel kasi kakahiya, mga yayamanin yun eh. Ako ayokong pumunta doon, ang suplada noon. Naku, hindi makakausap yun, masungit yun. Kasi pag doon tayo nakatingin, ibig sabihin, ang nakabukas sa inyo ay iyong human eyes. Kasi puro limitasyon yung nakikita mo eh. Pero pag nakabukas yung spiritual eyes mo, lahat ng posibilidad, lagot ka kay Lord, sa Kanya ka. Yung mga paganyang-ganyang in Jesus. Pero nililayhan siya mga patagil-tagilid na ganyan. Diba? Para-paraan lang yan. Ang asawa ko po nung nakakilala siya sa Panginoon, hindi ako nag-open ng Bible.
Alam niyo po ang ginawa ko? Nagbago po ako. Nandiyan yung anak ko, katingin sa akin. Sabi niya sa akin isang araw, alam mo, palagi ko tama na yung pinupuntahan mong church. Sa LGI po yun. So, bakit? Kasi nagbago ka na. Imagine that. Ang dami ko po napuntahang church. Love of Christ, Yemelit, JIL, etc., 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 etc. Pag pumunta ako doon sa church na yun, hindi ako pinansin. Grabe naman sila. Pakaalis na nga, hindi mga godly. Lilipat ako sa ibang church. Ay, wala nag-welcome sa akin. Ano ba itong church na to? Hindi maka-Diyos. Aalis ako. Sabi ko, hanggang sinabi ko, Lord, di ba may kasabihan, Rolling Stones gathered no moss. Ano ako, Lord, mag-i-improve? Ako na mismo na-realize ko. Kasi nga po, seeker ako. Alam ni Lord, gusto ko siya. Pero hindi ko lang alam kung paano. Kaya nung nakarating po ako dito sa LGI, para po ako nakahukay ng treasure. Kahit alam ko nagagalit yung boss ko kasi may ginagawa pa kami, nagpapaalam na ako. Alam kong pag alis ko, bubulong-bulong siya. Pero sabi ko, Lord, bahala ka na sa kanya. Basta lalabas na ako, may seminar kami. Kahit po anong pagod. Pagkatapos ng seminar, tatambay pa kami sa McDo. Tatawag si Pastor Esther, 1:00 ng madaling araw. Magkakasama pa ba kayo? Ay, opo. Pinag-uusapan po namin yung seminar tsaka si Lord. Tapos mamalay-malayan po namin, aba, available na yung hot cake o yung pancake. Pwede na kami mag-order sa counter. Breakfast na. Hindi po ako nagpapatawa, totoo po yun. Ganyan po namin pag-usapan si Lord. Si Pastor S, hindi pwede. Minsan nakakalusot siya. Teka na, wala si Pastor Mina eh. Ano sa anak niya? Tuwan-tuwa kami kasi tatangayin namin sa lugawan. Pero ang hindi alam ni Pastor S, kinukuha namin anointing niya. Meron kaming ibang interest. Lord, ilipat mo yan. Bakit yan eh kahit naliligo, pag sinabi mong i-WK mo ko, sumasagot yan. Kahit binigla mong gisingin, sumasagot. Gusto ko rin yan, Lord. Gusto ko rin po yan. Kaya mga kapatid, walang problema pag si God ang nag-orchestrate kung saan kanya dadalhin para mag-share ng gospel. Sabi nga ng Revelation chapter 3 verse 8, yung first line, I know your record of works and what you are doing. Amen. So, imagine, merong pala si Lord listahan, Pastor Dave. May listahan siya ng ginagawa mo. At lahat yun ay nakalista sa langit, mga kapatid. Merong siyang record of works. Naku, nag-pray. Sabi ni Kuya Kaloy, nag-pray lang naman ako para doon sa driver ko. Kuya Kaloy, that is a record of works. Anong lista ni Lord John? Uy, naku, pinag-pray ko lang naman yung pusa namin kasi may sakit eh. Record of works. Naku, yung kapitbahay ko, dinilang ko ng masarap na ulam. Record of works. Naku, yung kapitbahay namin, si Pastor Mina yan ha, Muslim yun eh, pero pinagdilig niya ng halaman. Record of works. Ano reward? Naging Christian, yung Muslim. Yung pagbibigay po natin ng share ng gospel na yan, para po tayong nando sa loob ng isang maliit na boutique na habang pumipili ka, sinusundan ka ng sales lady. Pag humawa ka, ay may size 5 po kami yan. Color blue, green, yellow. Okay, ilipat ka naman dito. Ay, meron po kami yan. Tuloy, hindi mo alam kung hahawakan mo ba o hindi. Alam niyo mga kapatid, yung pag-share ng gospel, God's timing yan. Hindi timing natin. Kaya bago natin gawin, ipag-pray natin para maging smooth. Wala siyang kawala sa Panginoon.
Hallelujah. Paul is not self-centered. He is Christ-centered. Lord, kami din. Amen ba mga kapatid? Tayo rin. Maging Christ-centered. Hallelujah. Do we have the same passion katulad ni Paul? Are your spiritual eyes open to see the hunger and thirst of the people? To see the hunger and thirst of your yaya, of your nanny, of your security guard. Share ng gospel sa iba, pero yung nasa loob, yung mga helper mo, hindi mo sinashare. Kasama rin po yun, sinasharean, mga kapatid. So yung passion natin yun, talagang si Lord ang nagbibigay. Amen, amen. So we need to share the gospel, mga kapatid. Obedience natin yun kay God. Principle number 2. An open door to serve others. 1 Corinthians chapter 16, verses 9 and 10. Sa verse 9, because a great door for effective work has opened to me, and there are many who oppose me. Verse 10, when Timothy comes, see to it that he has nothing to fear while he is with you, for he is carrying on the work of the Lord just as I am. Pag nagbukas ng pinto ang Diyos upang tayo ay maglingkod sa iba, God will provide a way out para sa atin. Kahit pagano kahirap yan. Kahit pagano kahirap yan, He will provide a way out. He will provide a way. He will provide everything. Hallelujah. So, God will provide your helper. God will provide your Timothy. God will provide anointing. God will provide power to carry on the works of the Lord. God will equip you ready for the kingdom works. Kaya mag-join na sa Zoom. Ilagay ninyo yung mga puso ninyo. Sabi ni Pastor Mina, this is for the serious and the matured. Tinanong ko yung sarili ko, serious ba ako, Lord? Matured na ba ako? Mga kapatid, ang pag-aaral ng salita para sa mga seryoso. Ang salita ng Diyos ay banal. Hindi yan basta pinakakawalan o itinatapon kung saan-saan lang. Pag bumagsak sa inyo yan, sa inyong lap, in full measure. Anong in full measure? Siksik, liglig at umaapaw. Ang ibig sabihin, si God, pantay-pantay ang pagtingin. The same anointing na ibinigay niya kay Pastor Mina, Pastor Chris, Pastor Esther, is the same anointing na ibinigay niya sa atin. Hindi lang natin gina-activate sa pangalan ni Jesus. Magpraktisan tayo, mga kapatid. Magbuo tayo ng maliliit na grupo. May mga grupo po ako mahuhusay sa prophecy. Dumidikit ako doon. Mahilig magdabalyo kay dumidikit. Kasi po nagpapason siya. At saka pag palagi kayong nagdadabalyo kayo at nag-vision sa isa't isa. Nakakatuwa po. Dating black and white, ngayon colored na. Praise the Lord. At saka po mas mabilis yung Wi-Fi. Diba? Yung divine Wi-Fi, mas mabilis. Dati nun, loading lagi. Loading na lang. Kaya yung susunod, sabi ni Lord, thank you, Lord. Hindi na alam yung sasabihin kasi loading. Pero ngayon, mas mabilis na yung Wi-Fi connection sa heaven. Hallelujah, glory to God. Minsan sabi natin, mag-share ako ng gospel, magsiserve ako sa iba, matanda na ako eh. Paano pa si Pastor Mimi? Diba? Hanggang sa kahuli-huli ang sandali. Nag-share siya ng gospel. Naka-oxygen siya, humihingal, pero ang ganda ng kilay niya tsaka ng makeup niya. Bakit? Kasi ayaw niyang pakita sa amin. Hindi kasi yun yung countenance ni God, yung malungkot, parang kay paksa ng daigdig, hindi yun. Kaya pag nakita mo si Pastor Mimi, kay ganda-gandang pagmasdan. Glory, yung glory ni God talagang nandoon sa kanya. Kitang-kita mo. Ito mga kapatid, paano naman si Pastor Mina? O wag natin sabihing matanda kasi baka
ito na yung huli kong pag-akyat dito. Medyo may edad lang. Lord. Tingnan nyo, 37, iharap sa salamin, alam na natin, 73. Purihin ang Panginoon. Yung desire niya, yung passion niya para gumawa ng mga marami at powerful na lesson, andun pa rin, hindi namamatay yung flame to serve others. Hindi namamatay. Lalong nagniningas yung kanyang yung kanyang passion to serve others sa paggawa ng maraming lesson. At ito, turuan tayo dito. Salamat sa Panginoon. Sasabihin mo ba, ayoko mag-serve? Ayoko mag-share? Hindi pa panahon? Bakit naman? May problema ako. Family problem. Si Pastor Chris ba, nakita nating ngumiwi, nag-absent, nalungkot, natulala. Pastor Chris, sa mga panahong yun, sobrang ganda mo. Oo nga, di ba? Hindi ko makakalimutan yung suot mo ng PLS. May bulaklak ka pa dito. Sabi ko, kailangan sa susunod na PLS, Lord, ganyan din ako. Nag-pandemic. Sabi ni Lord, asa ka pa, Mayet. Pero grabe, nalaman lang natin na may problema siya. Nung tapos na, victorious na ang ating kapatid. Diba? Pero hindi na halata. Mas powerful yung kanyang mga lesson sa atin. Talagang amen tayo ng parang magigiba na yung word of grace sa atin. Hallelujah. Sasabihin niyo ba, ay may sakit ako eh. Di ako pwede. May sakit ako, Pastor Mayet. Paano na si Pastor Mimi? May sakit yun ha. Ito pa. Si Pastor Ted. Habang nagdadialysis, naka-OSG kami. Pag wala pa ako, Pastor Mayet, mag-uumpisa na ako. Pupunta na ako doon kasi magkakantahan na kaming dalawa. Di ba? I see you, Lord. Di ba? Kaya ipapanalangin natin, mga kapatid. Imagine, wala siyang paki kung nagdadialysis siya, nakakabit yung mga kung ano-ano sa kanya. Number 1, pakibasa, Pastor Mayet. Basa naman ako. Thank you, Lord. Kaya mga kapatid, ang dami kong OSG kay Pastor Esther, kay Pastor Ted, kay Pastor Mimi. Ba't naman ang dami? Isa lang pwede na. Kayo naman, ayaw niyo ba ng anointing? Paraan lang yan. Ano yung ganun? Para magamit kayo sa gawain ng Panginoon. Hindi niyo gusto yung anointing dahil itatago niyo lang. Kasi pag hindi ginamit, mawawala. Hihina ang wifi connection nyo kay Lord. Kakalawangin yan. Kahit anong, Lord, wala. Tut, tut, tut. Kaya ito pa, sabihin, ay, bata pa ako. Pastor, nag-aaral pa nga po ako. Paano naman si Gian Bangunan? Nakakahiya naman si Caris Puno. Mas At magulat tayo pag si Caleb tumayo na. Nagsisimula, si Pastor Cookie pa ina-anoint niya yung mga anak niya para maging propeta lahat. 7 years old pa si Caleb, ha? Nakakahiya naman mga kapatid, ilang taon na ba tayo? Tapos matatakutin pa rin tayo. Amen. Yes, Lord. Tapon na natin yan. 2023. 2024 na nga. Moving on po. Sabihin natin, may work ako eh. Hindi ako pwede. Ito, naririnig ko itong madalas. Pag nag-retire na lang ako. Diba? Paano naman si Pastor Girlie? Ilang departamento hawak nun? Recently, nag-aral pa yon. Pagkatapos, nanay pa yon. May asawa. Ang dami niya ginagampanan. May OSG pa, di ba? Kila attorney pastor. Ikaw. May OSG pa si Pastor Girlie. And yet, hindi siya naubusan ng panahon o dahilan para hindi patuloy maglingkod sa Panginoon. Kaya, pag sinabi mong wala kang pera, si Pastor Esther nga nung dumating dito, wala siyang dala kundi isang knapsack lang na damit. At sabi niya ngayon,
yung wardrobe niya, siksikan na. Sumasabog na, umaapaw na. At sabi ng Revelation chapter 3 verse 8, I know what you have but little power, and yet you have kept my word and guarded my message and have not renounced or denied my name. Let us be intentional in carrying out acts of service and in developing an attitude of selflessness. Because serving others means to walk an extra mile. Serving others means to get out of the box. It means to get out of your comfort zone. Dahil ito yung aking lesson kanina, mabilis lang. Aalis na lang ako. Ate, tulungan mo naman ako. Sabi ko, Lord, ano ba yan? Aalis na nga ako. Kailangan. Tapos naalala ko, oo nga pala, ang lesson ko ngayon, to serve others. Sabi ko na lang, Lord, cover me with your precious blood. Tapos nagtangs na po ako. Kasi papasok kami ng katipunan. Traffic! Lord, hawiin mo in Jesus' name. Nagulat po ako, maaga pa ako. Yan. Sabi ko, Lord, thank you po dahil doon sa yung serving others na yon, hindi ako umayaw. Kasi kung umayaw po ako, mawawalan ako ng authority para sabihin ito sa inyo ngayon. Hallelujah. Hallelujah, glory to God. So mga kapatid, serving others means obedience to God. Use your God-given talents, mga kapatid. Principle number 3, ito yung promise ni God. An open door to a green pasture. Totoo pong ganyan talaga yan. Yan yung natural, ganyan. Yung mga nagpapastol, may ganyan, may hedge of stone. Pero tayo, triple ang hedge natin. Hedge from the Abba Father, from Jesus, and from the Holy Spirit. Hallelujah, glory to God. Sabi po ng John 10, chapter 10, verse 7 and 9. Then said Jesus unto them, again, verily, verily, I say unto you, I am the door of the sheep. I am the door. By me, if any man enter in, he shall be saved, and shall go in and out and find pasture. Mga kapatid, inaanyahan tayo ng Panginoon, pumasok. Let's position ourselves, mga kapatid. Position natin yung sarili natin sa presence ng Panginoon. Sabi ni Pastor Chris, hindi ka na humihingi, pero nagpo-provide pa si God. Andun yung presence ni God. At ito mga kapatid, because you enter in the door of obedience to share the gospel and to serve others, you will be rewarded. Hindi lang yung rewarded, minsan awarded pa. May pa-award at may pa-reward. Kasi nire-recognize ka. You shall be saved. You shall go in and out in your open heaven, in the throne room, in your miracles, in your supernatural life. You shall find pasture. Not only pasture, but green pasture. Sabi ng Psalm 23 verse 2, worry-free life. Diba? It is a worry-free life. Kaya green pasture. Wala ka nang iisipin. Wala ka nang poproblemahin. Mga kapatid, sabi ng hallelujah, glory to God. Na-excite po ako. You know, God wants to bless you and God wants to reward you. So position yourself to receive the blessing by being in the presence of God. Believe that the gospel you share to others, hallelujah, is the same gospel that makes you a magnet for the blessing of God. Kung ano yung dinideclare mo, healing ba yan? Gagaling ka rin. Nagdi-declare ka ng miracle din makukuha mo. Kaya nga ang sabi, it's a double-edged sword. Pag hiniwa mo siya, mahihiwa ka rin. Pag nagmi-minister ka, ikaw rin mini-minister ka ng salita na yon. Kaya mga kapatid, huwag tayong maging madamot sa pagpapanalangin sa kapwa natin. Kahit tayo, pray tayo. Kasi alam natin, may reward si Lord sa mga masisipag manalangin. Hallelujah. Sabi po ng Revelations 3:8b, see, I have set before you a door wide open which no one is able to shut. Hallelujah. Mga kapatid, walang pwedeng magsara ng pinto ng blessing na ibinukas ng Panginoon para sa iyo.
Kung ang sabi ng Panginoon, ikaw, attorney ikaw, para ka sa pagiging bilyonaryo, walang pwedeng mag-delay nun, walang pwedeng mag-delete nun. In Jesus' name. Hallelujah. Pag sinabi ikaw, para ka maging powerful preacher, na para kang si Randy Clark, ano sasabihin mo? Lord, talaga po? Hindi ka pwedeng hadlangan ng sino man. Kasi yung presence ni God ay nasa sayo. Hallelujah. Glory to God. The benefits of serving God. You will taste and see the goodness of God. Your future generation will be secured. Even your good old age is guaranteed. All these things shall be added unto you. Walang lugi. See? Kaya nga nung binasa natin yung Revelation 3:8b, see, I have set before you a door wide open. Hindi half, wide open. Hindi nagbibigay ang Diyos ng paambon-ambon. Nagbibigay siya buo. Sobra pa nga. Di ba, Pastor Dave? May interes ang lambing kay Lord. Maglambing tayo ngayong gabi. Hallelujah. So, napakabuti ng Diyos. Next slide po. An open door to share the gospel, to serve others, and an open door to green pasture. Purihin ang Panginoon ngayong gabi nito. To God all the glory. Mga kapatid, tayo ay manalangin. Tumayo po tayo, selyohan po natin ito. Umimin-amen naman tayo. So talagang ang kinin natin ito mga pangako ng Diyos sa atin. Hallelujah. Hasekataya rabatoy rasekataya kaya rabakaya rasa. Hasya sataya rabateya rakaya ratokaya rakateya ratotoyara. Hallelujah, hallelujah. In Jesus' name, hallelujah. Glory to God. Holy God, we approach you tonight with humility, asking that you open doors of our green pasture that may have been closed by the evil gate men. Hallelujah. In Jesus' name, we cancel, we nullify the spirit of stagnation in Jesus' name. We cancel the spirit of obstruction, sickness, and premature death over our lives. Hallelujah. We smash, we crush all that evil gate men that delay, that hinder, that postpone the opening of our green pasture. Tonight, in the name of Jesus, woo! We declare and we decree, Lord, in your time, in your appointed time, brothers and sisters, you shall gain access. You shall enter in your widely open door of green pasture. In Jesus' name, enter in the open door of promotion. Hallelujah. The green door of breakthroughs, the open door of fruitfulness, the open door of miraculous healing, the open door of multiplication and expansion, entering the open doors of excellence and victories, and open doors of an open heaven, an extraordinary and uncommon miracles. Hallelujah. Labas-pasok ka kapatid sa throne room ng Panginoon. Walang hahadlang sa'yo. Unlimited, overflowing, unbounded, immeasurable miracles and blessings. It is a supernatural life. Hindi ka na humihingi. Pero dahil ang pinto mong nakabukas ay si Jesus, yung presence niya nasa iyo, kasama mo, may reward ka palagi. He will provide your needs and He will provide your wants. Hallelujah. Brothers and sisters, God wants us to follow His wisdom, His guidance, His timing, His purposes. Don't let our circumstances dictate the path we take. Hallelujah. The ways of God will lead us to the open doors at its highest level. Let us open our spiritual eyes for us to see the impossible situation becomes possible for you. Let us open our spiritual eyes for us to see the dead things becomes fresh and alive again. Let us open our spiritual eyes for us to see how He will redirect the flow of the river to your desert
to your barren land. He will renew your strength. You will soar like an eagle. You will run and not grow weary. You will walk and not faint. Let your soul thirst for the presence of God. Hallelujah. Focus to God's ability, not to your own inability o kawalang kakayanan. We can do all things through Christ who strengthens us. Jesus, our door, is able. Jesus, our door, is willing. In Jesus' name, Holy Spirit, lead us to our open door to share the gospel, hallelujah, to serve others, and to our widely open door of green pasture, hallelujah. Let us walk and enter in the new season of our prophetic life. Mga kapatid, tonight, God's glory, His Shekinah glory, His amber glory will fall upon you, upon your lap, in full, in good measure, siksik, lig-lig at umaapaw, hallelujah. You will definitely enjoy what you've worked hard for. You will be happy and things will go well for you and your family. Rise up, brothers and sisters, hallelujah. Share the gospel, serve others, and enter into the green pasture of God. In Jesus' name we pray. Amen.